Good news, di makapaniwala ang Palasyo at Kongreso sa matinding pasabog ng Senado. VP Sara natuwa. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat News Files TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Files TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Go, 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 Bato! Palakpakan kay Bato! Ayun, bago natin simulan ng video ito, syempre boses pa lang, alam na natin. Bago natin simulan, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, supportahan natin ang YouTube channel ni Sir Banat Bay, mga katunay. Pakibisita na lang po at syempre huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe kay Banat Bay. Ayan, ipagpatuloy natin. Ikaw talaga ang matikas. Ayun, Pagka ganyan ginagawa mo, matikas ka. Kumakalat ang isang draft Senate resolution na humihiling na The word is draft. Okay? Draft. Draft. Ano ibig sabihin ng draft? Draft. Hindi pa po ito naipapasa. Ika nga. Okay? Draft pa lang. Ibig sabihin drawing board pa lang sila. Nasa drawing board pa lang. dismiss O ang kumbaga sa cellphone, no, yung draft, di ba? Yung dun ini-impact yung mga message na hindi pa na-send. Di ba? Ganun yun. Draft. Draft and corruption. impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa resolusyong ito, binigyang diin na hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment case na sinimulan sa 19th Congress. Bawal daw ito sa ilalim ng Senate rules. Totoo nga. So, ito yan ha. Ito muna. Ilagay na natin ito sa foundation. Okay? The reason why sinasabing hindi na dapat tumuloy ang impeachment, it's because hindi pa pwedeng from the 19th Congress na impeachment ay tatawid ng 20th Congress. Kaya nga galit na galit sila kay Chis Escudero kasi dinelay daw ng 1 week. So kailangan doon sa 19th Congress, yung impeachment na yan, dapat doon na kinilusan yan. Kaso nga lang, syempre, magte-20th Congress na hindi na pwede. Parang ganun ba yun? Parang I think 1 week eh. 2, ayun. ginawang 11. Siguro more than 1 week. Okay? So, mga 9 days to be particular. 2. Kaya lang kasi syempre, sa kalendaryo ng may pasok sa Senado, more or less 1 week yan. Okay? So, ibig pong sabihin, bawal na. Sinisisi nila si Cheese dahil dinelay daw. Kasi as if naman, kung sakaling nag-convince sila nung 2, may matatapos pa ba? Kahit gawin mong 2 yan, may matatapos pa ba? Ipakikinggan pa lahat. Diba? Napaka-imposible na matapos yan sa 19 Congress na magpapalit na po. Diba? Magpapalit na po kasi stop na sa 20, tapos na. Oo, kung So, sa ibig kong bagay, sabihin, kung sa bagay. it's just a matter of days. Parang gusto nilang paspasin yung impeachment. Yun naman talaga yung napansin natin ng mga nakakaraan nung hindi pa dumarating yung midterm election. Na talagang pinapaspasan nila, nakilusan agad ng Senado yung impeachment ni VP Sara dahil alam naman nila sa sarili nila na kapag nagpalit na, 'di ba, ay mababaliwala na lahat ng mga impeachment na pinirmahan nila laban kay VP Sara. Hindi na, kumbaga, valid na, null and void. Parang mga ganun na yun. So, kailangan, kung magsasampa uli sila ng impeachment, is panibago na naman. 'Di ba? Panibago na naman. Kaso nga lang, baka mamaya yung sinasabing panibago naman, baka mamaya, hindi naman ganun katulad ngayon na magiging solid yung mga gustong magreklamo kay VP Sara. 'Di ba? Hindi katulad ng mga panahon nila. Kaya nagmamadali sila na itulak yung impeachment nila na yan. Kaya inis na inis sila kay Senator Cheese. Kasi nga parang binibitin sila ni Cheese, hindi pinapansin, binabaliwala. 'Di ba? Kaya ika nga ni Senator Cheese noon eh. May mga panahon pa dati na ipasa nila yan dati, meron pa silang oras. Kaso hindi rin nila pinansin. Ngayon kung kailan dulot na sa kanila minadali. At syempre parang sinasabi nga rin ni Cheese dito na parang, 'di ba? Parang sila naman ngayon ang inaapura. Nung mga nakakaraan may panahon pa sila, 'di ba? May panahon pa sila para ayusin 'yan, asikasuhin 'yan, kaso hindi nila inasikaso. Parang ang nangyayari nito kahit na huli na nilang gawin, 'di ba? Tapos ipasa nila sa Senado, ang buong akala nila isasakyan ng Senado yung gusto nilang mangyari na sige, pinasa nyo sa amin, sige, anuhin natin kaagad. Akala ganon. Kaso hindi ganon ang naging resulta. 'Di ba? Nabaliwala siya. Nagigets nyo? Kaya sila nagagalit kay Escudero. Oo. Kasi nga, kasi sinasabi nila, dinidelay mo para talaga hindi umabot. So,
the mere fact na nagrereklamo kayo kay Escudero na dinilay niya. Kasi alam ninyo, questionable ang paglipat from the 19th Congress to the 20th Congress. Nagigets ninyo? Ang simple, galit na galit kayo kay Escudero dahil idinilay niya. Eh bakit kayo magagalit kung alam nyo naman pala pwedeng bitbitin from the 19th to the 20th Congress? Kasi alam ninyo, with all your legal minds, alam ninyong hindi talaga pwedeng bitbitin from the 19th Congress to the 20th Congress. Kaya nagagalit kayo kasi dinilay ni Cheese. So tama yung argumento dito sa draft. Nagigets ninyo? Kasi kayo nga nagre-react eh. Yung mga dilawan dyan, mga pinklawan eh. Nagre-react. Bakit? Kasi nga alam ninyo, hindi pwede from the 19th to the 20th Congress. Ngayon, naghahanap na lang kayo ng palusot. Na hindi pwede yan kasi hindi naman yan yung legal process. Dito kasi parang pinapahalata nila, no? Kaya talagang pilit na sinusulong nila kahit anong mangyari, pwede yan, ganito, ganyan, ganyan. Kailangan asikasuhin mo yan. Isa lang naman ang nagiging suma total niyan eh. Natatakot sila sa mangyayari. 'Di ba? Hindi sila natatakot para sa taong bayan. Natatakot sila sa mangyayari sa kanila kung sakaling si BP Sara ay maging presidente. Yun ang inaano nila eh. Pine-prevent nila na mangyari. Kasi alam na nila eh. Alam nila ganito. Alam natin to, naku. Babawi sa atin to. 'Di ba? Ngayon, kung merong mga hay-hay naman na nakaupo, nako, magiging hoy-hoy nga, 'di ba? Oh. Kaya kung hindi nila aasikasuhin to hangga't maaga pa, hangga't hindi pa dumarating yung kalahatian ng 2027, talagang delikado sila. Oh, 'di ba? Kayo naman kasi, 'di ba? Maayos na nagtatrabaho naman si BP Sara, wala namang problema. 'Di ba? Halos siya lang talaga yung pinunterian nyo. Simula nang lumabas yung survey, kung ano-ano ng issue ang ibinato kay BP Sara, na sobrang takot na takot kayo, na buong akala nyo nun tatakbo siya ng presidente. Eh si BP Sara hindi naman interesado sa posisyon na yon. Parang kayo yung nagtamang hinala, na porket nagna-number 1 siya sa mga survey noon dati, eh akala nyo tatakbo na siya. O, di ba? Hindi naman. Sinasabi niya nga, kumbaga parang kontento na siya sa posisyon niya. Kung matapos niya yung vice president, balik na lang ako ng Davao, magme-mayor na lang uli ako. Parang gano'n na nga lang eh. Kaso kayo yung nagtulak sa kanya para maging interesado siya sa pagiging presidente. At maraming dahilan na ngayon si BP Sara. Binigyan niyo siya ng maraming dahilan para tumakbong presidente sa 2028. Which is, tama, sorry. O hindi naman yan yung hindi pala legal process, yung law, yung making laws. Kasi sinasabi nila, yung mga titigil lang o yung hindi na pwedeng yung paggawa ng batas, pero ito yung impeachment daw, tutuloy daw dapat. Eh kung tutuloy pala, ba't nagalit kay Escudero? So alam niyo talaga. Ay ganyang resolusyon, ayon kay Senator Amy Marcos, totoo. At nakita niya raw mismo ang mga draft ng resolusyon. Pero giit ni Amy, wala siyang kinalaman dito at wala rin daw siyang kopya nito. Ang merong kopya, si Senator-elect Ping Lacson. Anya, pinapaikot ito sa mga senador para makakuha ng sapat na dami ng pirma para mapagdebatehan sa plenaryo at i-adopt ang resolusyon. Kinumpirma rin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang resolusyon na noong Lunes pa raw kumakalat. Pero para naman kay Senator Coco Pimentel, malaki ang tsansang peke ito. Mali raw ang katwiran na nakasaad dito para ibasura ang impeachment case. Pati raw ang mga binanggit na constitutional provision sa resolusyon ay hindi tama. Wala namang alam tungkol dito ang iba pang senador. Pati si Senator Bato de la Rosa itinanggi nung una na may alam siya sa resolusyon. Sagot pa nga niya ng tanungin. Pero makalipas lang ilang oras, umamin. Nagtotroll to si Bato eh. Meron ba? Pero umamin din. Kasi ang kukulit ng mga media eh. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano sila kakulit. Oh, totoo, ang ulit, pakulit-ulit. Minsan kasi yung media parang inaano na lang nila, parang inaaning-aning na lang nila. Pansin natin eh. Para kayong mga jowang ewan. Din siya na sa kanya galing ang kumakalat na resolusyon. Kayo po yung nag-initiate. Basahin na lang yung resolution. Si Senator Bongo naman na Kinat yun ah. Hindi yun. Hindi yun ang sagot niya. Sumagot siya ng oo eh. bahagi ng Duterte Block, sinabing walang problema sa kanya kung itutuloy ang impeachment trial. Sinabi ko noon, importante, kung walang ebidensya, bakit pa natin na patagalin ito? Ayoko naman pong maging impartial bilang isa sa magiging possible judge dito sa impeachment court. Hindi naman daw alam ni Senate President Cheese Escudero ang naturang resolusyon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan. Tila Oh, malinaw po yun.
Kasi Scrap of hindi pa paper. fina-file. So tama din yung sagot ni Escudero. As of now, scrap of paper yan. Ano sa English nun? Draft. Hindi kasi scrap of paper Scrap of paper. Scrap, basura. lang yan. Ginagawa pa yan, dinadraft pa yan. So yung lumabas sa media ngayon, na atat yung mga media na impeach si BP Sara Duterte, yan po ay draft pa lang. Kasi nga, hindi pa na-file. Antayin nyo kasi, ba't ba atat kayo? Ito mga media na ito, Talagang magiging atat-natat sila dahil yan nga yung sinasabi ko eh. No, anong taon na ngayon? 2025 na, meron pang 3 years para kilusan nila ng kilusan yan. Ang problema sa kanila kasi, kaya nakakainis sa mga pagkilos na ginagawa nila. Parang ginagawa nilang utusan yung Senado. Kaya syempre, kahit pa paano parang nababadrip ang Senado sa nangyayari, parang parang inuutos-utusan nyo kami? Kung kailan gusto nyo magsampa ng mga ganyan, isang click nyo lang, susunod kami agad. Parang yung milyong-milyong binoboto ng mga tao, sila pa dapat yung sumunod. Doon sa binoboto lang ng distrito. Di ba? Parang baliktad yata. So para syempre sa isip ng Senado, parang naiinsulto naman kami rito sa ginagawa ninyo. Na kami dapat ang sumunod kaysa sa kayo. Di ba? atat matanggal si BP Sara Duterte. Alam ko kung bakit. Kasi yung mga amo ninyo, yung mga boss ninyo, yung mga may-ari ng network, ayaw sa mga Duterte. Pinagbabayad kasi ng tax. Kaya nga alam mo yung sinasabi natin, di ba, doon sa debate, yung sinuplak natin na debate nila. Hindi sila nakasagot doon eh. Meron mas sumagot na media na mas bias kayo. Bakit? Kasi kayo may pinoprotektahang mga boss at yung boss ninyo may-ari ng mga kumpanya. Tama, mali? Tama naman, tama si Sir Banat Bay. Kasi kung mapapansin natin sa media talaga, is talagang limitado lahat yung nilalabas nila. Alam nyo kung hindi limitado yan, no? Kung mapapansin nyo, halimbawa, ilagay natin yung panahon ng mga Marcos, hindi nila binabalita yan, di ba? Kaya ang tingin ng mga tao sa mga Marcos, kay Ferdinand Marcos Sr. is masama. Walang ya, ganon, hindi magandang tingin ng mga tao. Saan ba bumango ang pangalan ni Ferdinand Marcos Sr.? Simula nang lumabas ang social media. Di ba? Doon talaga nalaman ng mga tao kung ano talaga ang tunay na ginawa niya para sa mga Pilipino. 'Di ba? Kaya nga yun yung isa na nagpanalo kay PBBM nung panahon ng eleksyon. Dahil ang tiwala ng mga tao ay unti-unti na namang bumalik. At syempre nalaman ng mga hindi nakakaalam kung ano ang tunay at magandang ginawa ni Apo Lakay sa Pilipinas. 'Di ba? Bukod sa pag-iendorso ni BP Sara kay PBBM. 'Di ba? Kasi simula noon dati, nung mga dilawan pa, mga ganito, halos ang sama ng tingin sa mga Marcos. 'Di ba? Halos pag Marcos ang pag-uusapan, parang sinusuka nila. Parang ang tingin masama. Dahil hindi sila binabalita sa TV. Hindi sila binabalita sa media. Kung ibabalita man, yung tungkol sa sinasabi sa kanilang hindi maganda. Pero talagang bumango yung pangalan nila nung lumabas ang social media. Kaya malaki ang naitulong sa mga Marcos na social media para makabalik din sa posisyon. Pero ito nga, di ba? Yung posisyon na yan is parang naging tagilid na naman. Di ba? Nagkaroon na naman ng problema. Pero hinihilot naman ni Senator Amy kahit pa paano. Kaya para sa akin, yun kasi, tama naman sinasabi ni Sir Banat Bay na iba talaga eh. Sa media kasi syempre, hindi sila basta-basta sumasagasa eh. Sabi ko kasi ginagalang ko kayo at that time. Pinaliligiran niyo ako nun. Baka mamaya patayan niyo ako ng mikropono at ikat niyo sabihin ko. Pero ang totoo, kaya mas bias kayo kasi alam naming lahat na yung mga boss ninyo pinanagot ni Pangulong Duterte noon. Kaya atat na atat kayong Bayad ng buwis. matanggal sa posisyon at hindi matuloy si BP Sara Duterte bilang Pangulo. Yan ang katotohanan. Kasi iniisip nila may posibilidad na maulit-uli yung ginawa ni Tatay Digong. Yun yung kinakatakot nila ron. Kaya yung mga media na yan, takot yan. Bakit? Mawawalan sila ng trabaho. Malaki kinikita ng mga bayarang media eh. Tanong nyo kay Kaano. Di ka sabihin ha? Sino Kaano? Ayaw ka na magsalita. Tanong mo. Alam niyo yan. Alam niyo yan. Malaki pera niyo dyan pag kayo nakaposisyon. Kaya nga nalugi yung mga unang sialisan doon sa isang network kasi napasara. Bakit? Ang daming violation. Di ba?
Ay, sus! Ito na raw ang pinangangambahan ng ilang kongresista para hindi matuloy ang impeachment trial. Mula raw nang iurong ang schedule sa presentation ng articles of impeachment, may naaamoy na silang iba. Oo, naaboy niyo yung mga mga mababantot ninyong mga singit. Muntik ako na masabing ano. Magagalit na naman yung iba dyan. Ang bastos ng bunganga mo, Banat Bay, ah. Oo, no, nangangamoy. Yan ang pinakamalapit. Kaya natutuwa talaga ako kay Sir Banat Bay. Dahil talagang kuwelang-kuwela. Sa inyo, yung mga pagmamayari nyo eh. Yan ang naaamoy nyo. Something fishy, no? O talaga, amoy Something fish. fishy pa eh, no? Malansang isda. Naamoy nyo. May pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. Paasa at gaslighting ang ginagawa na sa laban sa mamamayang Pilipino. The plenary is not supreme. The people are supreme. Naksa, umakit ka na sa bundok. Yan ang mahirap kasi, no? Diyan ako naiinis sa ginagawa nila eh. Ginagamit nila yung sambayan ng Pilipino. Di ba? Kayo lang naman yung may gustong ma-impeach si VP Sara, hindi yung sambayan ng Pilipino. Di ba? Kayo lang naman yung nagpupumilit. Oh. O sige, ganito na lang. Para malaman natin na talagang yung sambayan ng Pilipino ang nagtutulak ng impeachment kay VP Sara na nahihiya kay sambayan ng Pilipino kasi hindi inaasikaso yung impeachment. O sige, mag-rally nga yung mga pro-impeachers kay VP Sara, pero kailangan lumagpas sila ng 10 million. Kapag 10 million ang tao na sumipot dyan sa rallying yan, ibig sabihin, ang dami palang may gusto ma-impeach si VP Sara. Doon ako maniniwala. Pero pag hindi sumampalan, lagpas 10 million yan, ay pahinog na tayo. Di ba? Kasi kayo ginagamit nyo ang sambayan ng Pilipino dyan sa impeachment na yan na hindi naman ginugusto ng mga tao. Kung meron ng mga tao na sinasabi yung sambayan ng Pilipino is kakapiranggot lang, kakapurit lang. Di ba? Hindi ganun kadami. Kaya pwede ba wag nyong gamitin ang sambayan ng Pilipino sa impeachment ni VP Sara dahil kayo lang naman yung may nais niyan. Sinong people ba yan? New peoples ba yan? Supreme daw ang ang people. Sino kaya yun? Yung mga kasama nyo sa bundok? Yung ba Supreme? Sa gitna ng issue sa impeachment trial, usap-usapan din na papalitan daw si Escudero bilang Senate President. Hirit naman ng ilang kongresista, takot daw si Senate President Escudero kay VP Sara. Hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado. Yun ang sinasabi ko. Di ba? Tama naman si Senator Chis doon na parang sila pa yung nagdidikta sa Senado. Yung milyong-milyong binoto ng mga tao, sila pa yung nadidiktahan. Diba? Kaya syempre napipiko na sila, iinis ang Senado sa ganyan. Kailangan sila pa yung maging sunod-sunuran. Yun talaga yun eh. Actually, let me correct you, Chis Escudero. Hindi mga kongresista ang nasasanay ng diktahan ang Ayan eh. Senado. Kung hindi ang mga komunista. Yan Yun lang. po ang nasasanay ng diktahan. Ang Kasi alam naman natin kung sino-sino din yung mga nagtalagang porsigidong nagtutulak ng impeachment eh. gobyernong ito. Kasi itong mga lintik na komunista na ito ay sila ay patuloy na sumasawsaw at nasa loob na ng gobyernong ito. This is the masasabi nating Yun first lang. time na sobrang naging makapangyarihan ng mga komunistang ito. Nawalan ako ng Kasi nasamantala nila yung panahon na nakakaporma sila, parang gano'n. respetos doon sa mga vlogger na dati galit na galit sa mga makakaliwa, sa mga komunista. Galit na galit kayo noon. Nung panahon na magkasama pa ang Marcos Duterte. Ngayon, kinakampihan na ninyo porket magkaaway na ang Marcos at Duterte. Hindi ba kayo nakukonsensya na kinakampihan ninyo ang mga komunista? Hindi ho tama yan, mga kababayan kong mga vlogger dyan. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat News Files TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT. At syempre natunghayan nyo rin pala yung boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Banat Bay. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.